Hollywood TV. Nagising ako sa oras para sa unang araw ko sa trabaho. Nagpa siya akong magsuot ng off-white shirt and black pants with black heels. I did my makeup minimal and left my brown hair open with just clip at back. "Are you ready, Jen?" Tanong ni Natasha mula sa labas. Yes, coming." Lumabas ako ng kwarto ko. Naka-black pencil skirt at baby pink shirt si Natasha. Ang ganda niya talaga, maswerte si Carter. "Tara, alis na tayo," sinabi ko. "Teka, mag-almusal ka muna." Pinaghanda tayo ni Carter bago siya umalis papunta sa trabaho niya. That's so sweet. I am hungry too. Sa loob ng 10 minuto ay pareho kaming nasa kotse ni Natasha ay tumuloy sa Anderson Clothing. "Hey, may gusto sana akong itanong. Mr. Anderson asked for coffee yesterday, how does he like it? Any specific?" Gusto niya yung coffee niya na galing mismo sa kantin, mahilig siya sa coffee strong kaya 2 shots of espresso will be good and then the normal process. "Sige. Don't worry, Mr. Anderson is rude, strict and demanding but I know you are dedicated, you will work it out." Hopefully, ngumiti ako. Pumunta ako sa cabin ni Mr. Anderson dahil hindi ko alam ang gagawin. Ngunit itinago ko ang aking purse sa aking espasyo. Itinuro sa akin ni Natasha kung saan nakaupo ang mga past assistant. Inayos ko ang table, at inilagay ko sa isang gilid lahat ng files. Nagsalin ako ng tubig sa baso niya. Naglagay ako ng business newspaper sa mesa habang sinabi sa akin ni Natasha na gusto niyang basahin ang mga ito sa umaga. Matapos ayusin ang lahat ay nagpasya akong pumunta sa pantry para magtimpla ng kanyang kape. Andito na siya in 15 minutes. Nakarating na ako sa pantry. Kumuha ako ng isang tasa at nagbuhos ng 2 shot ng espresso. Pagkatapos ay idinagdag ang tubig at gatas. Nagdagdag ako ng isang cube of sugar. Napaisip ako sandali at nilagyan ng pinch of cinnamon ang kape niya. Ginagawa ng aking ina ang kape na ito. At ito ang paborito ko noon. Sana magustuhan niya. Pumasok ako sa cabin niya at inilagay ang mug sa isang coaster. Pipili na sana ako ng dyaryo para basahin ang isang bagay nang bumulaga sa akin ang isang malalim na boses. "Early errant we Miss Mondragon." Lumingon ako, "God, you scared me." Nilagay ko ang isang kamay ko sa dibdib ko. "I didn't plan to," sabi ni Mr. Anderson at lumapit sa akin. He seriously looked so handsome. Paanong ang isang tao ay napakagwapo. Nakasuot siya ng blue coat and pant with very light blue shirt. "Good morning, Mr. Anderson," ngumiti ako. "Morning." Napatingin siya sa mesa na nakaayos na lahat. Napangisi siya nang makita ito. "I assume you asked Natasha about everything." Umupo siya sa upuan niya. "Yes, I did. Here is your coffee. And here are all the business newspaper na gusto mong tingnan." Humigop siya ng kape niya. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. "God, Jen, bakit nilagyan mo ng cinnamon ang kape sa unang araw? Hindi ka nag-e-experiment sa unang araw, stupid lady. Sino ang gumawa ng kape na ito?" Nagsalita siya. "Ha, napabulong ako. Narinig mong mabuti ang tanong, Jenilyn." "Ginawa ko. Ayan, nasabi ko na. May kakaiba dito." "Oo, nagdagdag ako ng isang pinch ng cinnamon powder. Ang nanay ko ang nagtitimpla ng ganyang kape para sa akin noon. Gusto ko noon. Pero I'm sorry na binago ko ang daily coffee routine mo. I will go and just make another normal one for you, Mr. Anderson." Sabi ko at nagsimulang lumabas ng cabin nang pigilan niya ako. "Jenilyn," medyo sumigaw siya. "Yes," lumingon ako. "Nagustuhan ko. Sa katunayan, gusto kong gumawa ka ng parehong kape araw-araw para sa akin ngayon." Binigyan niya ako ng maliit na ngiti. "Talaga, salamat kung ganoon." Nagkibit balikat ako. What would you like me to do today?" Tanong ko sa pinaka-formal na tono. "For today, go through each file of our competitors, debtors, creditors. I know you can't mug up all that. But remember the main ones. Second, send bouquet of yellow roses to Miss Marie Suarez, saying do not contact me from this moment. Otherwise consequences will be worst. Third, I am the chief guest for New York University post-graduation ceremony. Just recheck my speech for it, my PR must have already emailed it. That's it for now." Sabi niya sabay buntong hininga. "Oh my goodness. All right, Mr. Anderson." At umalis ako sa kanyang cabin para gawin ang mga gawaing sinabi niya sa akin. "Get to work, Jen. It's been a month working for Mr. Anderson." Gaya ng sinabi niya, it wasn't a path of roses. Nagbabago ang mood niya na parang segundo sa orasan. Isang bagay na natutunan ko sa kanya ay mabait siya kapag mabait ka sa kanya.
Ngunit honey, kung dumating ka sa kanyang masamang panig, he is fucking worst. I'm not joking. Kung ako ang tatanungin mo, nagawa ko pa rin hanggang ngayon na hindi pa niya ako nasisigawan. I mean, one time sinigawan niya ako, pero hindi ko naman kasalanan. I did a weekend trip to my home, ngunit sa kasamaang palad ay hindi ko nakita si Kuya Sam, dahil kailangan niyang pumunta sa France para sa kanyang trabaho. Nasa marketing siya kaya mas madalas siyang mag-tour. Nakatira pa rin ako kina Carter at Natasha. Naging close na kami. I really can't thank them enough. Pero may nakita na akong apartment. Mukhang nasa budget ko rin ang rent. Kaya nagpaplano akong lumipat sa loob ng 2 linggo o higit pa. Hindi ako pwedeng umasa sa kanila habang buhay. Today was Monday, that means I have to see Mr. Moody Pants. Oh yes, yan ang pangalan na binigay ko kay Daniel Anderson. Hey Mila, bati ko sa receptionist na naging kaibigan ko na rin. Good morning Jen, how's it going? Nakangiting tanong niya. Pretty good, Mr. Anderson is not that bad. Ang swerte mo, dahil may mga nagsasabi na halimaw siya, kumindat siya. Narinig ko na ito. Anyways, I have got to go. He can be here any minute, sinabi ko. Have a nice day. You too. Sa kabilang banda, si Daniel. Pumasok ako sa aking cabin upang hanapin ang lahat na nakaayos para sa araw gaya ng dati. Si Jenny Lynn ay nagpapatunay na isang dedikadong empleyado sa paglipas ng mga araw. Siya ay masipag, maagap at dedikado. Ngunit sa ngayon ang aking mood ay ganap na nasisira dahil sa isang article na nakaprinted sa New York Times tungkol sa akin na ganap na hindi totoo. Bago ito ay mayroon ding daan-daang maling artikulo tungkol sa akin, ngunit ito ay manageable. Ang artikulong ito ay tungkol sa aking business ethics. Lahat ng maling bagay ay naiprint nila, kung paano ko manipulahin ang mga financial statement ng aking kumpanya, nagbebenta ng mga nasirang produkto at kung ano-ano pa. Kung babasahin ito ng mga bagong customer, makakaapekto ito ng masama sa aking mga produkto. Good morning Mr. Anderson. Pumasok si Jenny Lynn na may hawak na tasa syempre sa kamay at malawak na ngiti sa labi. Call the PR manager right now. Cancel all my meetings for today. I want no disturbance till I say so, utos ko sa kanya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Is everything okay? Don't you have newspaper at your home? Sinigawan ko siya sa hindi ko alam na dahilan. What? Bulong niya. Inilagay ko ang isang kopya ng New York Times sa kanyang kamay. Basahin ang headline. Tumingin siya at tumingin sa akin. Nabasa ko ang article na ito Mr. Anderson. At tinanong mo pa rin ako kung okay ba ang lahat. Iritadong tanong ko. Mr. Anderson, isa kang public figure. Ang mga tao ay magpapublish ng mga ganyang bagay tungkol sa iyo. You just have to ignore it. Oh really Miss Mondragon? You are teaching me right now. I know what is expected out of a public figure. Daan-daang false articles na ang napublish tungkol sa akin noon. Okay lang yun. Pero ngayon ang article ay tungkol sa business ethics ko. Ito ay hindi ko kukonsintihin sa anumang halaga. So just do as I said. She looked at me with fierce eyes. Fine as you say Mr. Anderson. Sa kabilang banda, si Jenny Lynn. Asshole, jerkface, stupid, idiot. I was just trying to help him understand but he had to give me lecture. Sa tingin niya ba tanga ako? Siya ay may tulad na mabuting kalooban sa market, isang artikulo ay hindi nagbabago iyon. People respect him so much in the corporate world. Anyways, why do I care? Ganoon din ang sasabihin sa kanya ng PR manager niya. Makalipas ang 3 oras ay lumabas ang kanyang PR manager sa kanyang cabin na may pagod na hitsura. Malinaw na 3 oras na pakikinig sa Moody Pants na ito kahit sino ay mapapagod. Nag-beep ang intercom ko, si Mr. Anderson. Pumasok ako sa kanyang cabin na handa nang makarinig ng masama o sumisigaw siya sa akin ng walang dahilan. Yes Mr. Anderson. Tanong ko with plain face. I need Jenny Lynn Mondragon special coffee. Nakangiting sabi niya. Hindi sinasadyang nag-curved ang mga labi ko sa narinig. Right on it, sabi ko at tumalikod na. Ihaharap ko na sana ang paa ko nang may humawak sa kamay ko at pinatalikod ako. It had to be Mr. Anderson, because there was no one other than us. Hindi ko pinansin ang sikmura ko na nag-somersault, at tinanong ko siya. What? I'm sorry kung nasigawan kita kanina ng walang dahilan. Sa sinabi niyang iyon ay mas hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ko. And I swear my stomach had a party of butterflies. Oh my God, magical ang haplos niya. Calm down Jen, calm down. You are apologizing. Tanong ko habang nanlalaki ang mata. Yes I am I forgiven? Humakbang siya pasulong. Nakatayo kami ng napakalapit para sa isang boss at personal assistant. Yes you are forgiven, sabi ko at itinulak siya ng konti para makahinga. Thought so Miss Mondragon. Now please bring me my coffee. Ngumisi siya at umupo.
Hindi ako nakapagsalita at tumango na lang ako at umalis na doon. The moment I entered the pantry I keep a hand on my chest. Nakahinga ako ng maluwag. Daniel made me so nervous and jittery being so close to me. Damn it. Hindi ko man lang naramdaman ng ganito noong kasama ko si Caleb. Damn, hot. Sa kabilang banda, si Daniel. Tahimik akong nagtatrabaho sa aking cabin nang makarinig ako ng kaguluhan sa labas. What is it? I dial the intercom, hindi sumasagot si Jeneline. Hindi ito nangyari dati. Nasaan siya? At tungkol saan ang ingay na ito? To look up, lumabas ako upang hanapin ang aking assistant na si Jeneline na nakayakap sa isang lalaki. Who the hell is he? Nakaharap sa akin ang likod niya kaya kitang-kita ko ang lalaki. Maganda ang suot niya, magandang lalaki pero bakit siya nandito? Siguradong hindi ko siya empleyado. Sino siya? At bakit niyakap siya? Jeneline Mondragon. Lumakas ang boses ko. Mabilis siyang humiwalay sa yakap ngunit hindi nawala ang ngiti sa labi niya. Tumingin siya sa akin ng may pagkalito. Lumapit ako sa kanila para mag-usap ng maayos. What the hell are you doing? Tanong ko na mukhang seryoso sa mga mata niya. He is my. Hindi ko na siya pinatapos. Hindi ako bulag. Alam ko kung sino dapat siya. I don't pay you to hug your boyfriend during office hours. Di ba malinaw, Miss Mondragon? Mr. Anderson, nagkakamali ka. He just. Shut up. Come to my cabin this instant, sabi ko at umalis na doon. Sa sandaling pumasok ako sa aking cabin isang hindi mapakali na pakiramdam ang nagugat sa loob ko. Why was I bothered about her boyfriend? Syempre because she was wasting time during office hours. Oh please Daniel, nanginginig ang inner voice ko. Si Jeneline ay isang napakagandang babae inaamin ko. Siya ay pinakamahusay sa kanyang trabaho na iyon. Wala nang hihigit pa dyan. Sinasabi ko ito sa aking sarili. What was that? Tanong ni Jeneline nang pumasok siya. Ako dapat magtanong sa iyo ng parehong tanong. Sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya, may chin i-check sa laptop ko. Mr. Anderson, ang lalaki sa labas ay si Samuel Mondragon. My older brother for God's sake. And I wasn't wasting time as you claim it. He was here for a meeting with the marketing head Mr. Carnes. We didn't meet for a month. Lumapit lang siya sa akin to surprise me. And you had to blast on me. I was just telling him that you are not that bad, but you came and yelled at me for all the wrong reason. Sinabi niya ang lahat sa isang hininga. Damn it, he is your brother, sinabi ko. Wow, you only heard that much. You are so infuriating. Hindi ako nagsalita ng ilang minuto, ngunit pagkatapos ay kailangan kong sabihin ito. Look, I'm sorry, okay. Hindi rin siya nagsalita ng ilang minuto habang nakatingin sa akin. Alright, is there any work for me to do? It is past my work time already. Sabi niya sabay lapat ng mga kamay sa dibdib niya. No, you may leave. Night Mr. Anderson, sabi niya at umalis na. Halatang naiinis siya dahil sa akin. Sa kabilang banda, si Jeneline. Napaka-jerk niya. How can he assume na boyfriend ko si Kuya Sam? At kahit na siya ay ano ang problema sa kanya, boss ko lang siya. On the other note, Kuya Sam just came to meet me in office dahil hindi na siya makakatagal dito dahil may meeting siya pabalik sa LA. Gusto ko siyang kausapin. Gusto kong ipakita sa kanya ang apartment pero sayang, may ibang plano ang Diyos. Pero nangako si Kuya Sam na darating siya next month kaya mabuti na lang. Nakatira ako ngayon sa aking apartment at hindi kasama sina Natasha at Carter. Masaya ako na makakapag-rent ako ng apartment gamit ang sarili kong kinita. I always wanted to work but Caleb always told me not to work and like a stupid girl in love I used to agree to him. Anyways I'm just going to head home now. Sa kabilang banda, si Daniel. Ilang katangahan pa ba ang dapat kong ipakita sa harap ng aking assistant? That guy was her freaking brother and I the great Daniel Anderson assumed him to be her boyfriend. Wow, just wow. At hindi ko rin alam kung saan lumalabas ang selos kong side. Bakit ako nagseselos? Assistant ko lang naman si Jeneline. Siya ay aking empleyado at ako ang kanyang boss, that's it. Itong inner voice ay kailangang huminto. At dito na po, nagtatapos ang part 2 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.